Sa unang eksena, dito sa lugar ng Sahara Desert, ipinakikilala ang bida, na si Jack, upang magsagawa ng investigasyon. Noong mga nakaraan linggo, may isang pangkat ng mga siyentipiko na pinamumunuan ng isang propesor na nagngangalang Borman, ang ipinadala upang saliksikin ang drill site na ito. Ngunit nabalot ng buhangin ang lugar dahil sa bagyo, at ngayon ay wala ng balita sa 25 miyembro ng team mula sa loob ng 3 araw. Sa makatuwid, si Jack ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng enerhiya, at nag-iisang pumunta dito upang hanapin ang mga siyentipiko. Sa kanyang pagdating, nakita ni Jack ang gusali sa desyerto na tila walang palatandaan na may tao. Pumasok siya sa pasilidad, ngunit wala ring tao, may ilang damit at bota ang nakakalat sa sahig. Patuloy siyang naghahanap, hanggang sa marating niya ang isang malaking freezer room na puno ng karne mula sa iba't ibang hayop. Mayroon ding bangkay na nakabalot sa plastik, ngunit hindi ito napansin ni Jack at lumabas na siya ng silid. Habang ginalugad niya ang pasilidad, bigla siyang nakarinig ng mga nakakagambalang tunog sa di kalayuan. Kaya inihanda ni Jack ang kanyang baril at sinisilip upang mag-imbestiga, ngunit hindi matukoy ang pinagmumulan ng tunog. Hindi nagtagal ay natuklasan niya ang isang silid na may misteryosong mensahe na salitang Arabic na nakasulat sa dugo sa mga dingding. May mga bakas pa nga ng isang ritual kung saan ang isang jackal ay binalatan at isinakripisyo. Nagulat dito si Jack, at agad siyang lumabas para bumalik sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang punong tanggapan sa pamamagitan ng radyo at nagpadala ng mga larawan pati ang nakasulat para ma-translate. Nang maglaon, nagpapahinga si Jack sa isa sa mga silid at nagsimulang magbasa ng ilang dokumentong nakita niya. Natuklasan niya na nilayo ng mga siyentipiko na gumamit ng geocentric exploration upang makahanap ng mga bagong thermophilic na nilalang na may kakayahang mabuhay sa mataas na temperatura. Nakakita rin siya ng video ng mga siyentipiko na maligayang nagdiriwang, na nagpapahiwatig na sila ay matagumpay sa kanilang misyon. Maya-maya, habang natutulog si Jack sa kanyang sasakyan, bigla siyang nagising dahil sa kakaibang ingay. Natakot siya nang makita ang madaming kamay na sinusubukang abutin siya sa bintana. Hindi nagtagal ay nawala ang pangitain niya, ngunit si Jack ay labis na natakot kaya nahihirapan siya makatulog muli. Kinaumagahan, ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap at natuklasan ng isang silid na may bagong timplang kape. Kaya napagtanto niya na may nakatira dito. Agad na pumunta si Jack sa kanyang sasakyan at naghahanda na ipaalam sa punong tanggapan ang tungkol sa kanyang natuklasan. Ngunit natigilan siya nang may mapansin siyang babaeng nagjo-jogging sa di kalayuan. Ibinaba ni Jack ang telepono at sinundan niya ito habang papasok sa banyo para maligo. Pagkatapos ay nakita siya ng babae at tinanong siya ni Jack kung ano ang sitwasyon dito at kung sino siya. Nagpakilala ang babae na siya si Jenny Christensen at isa siya sa mga siyentipiko. Sinabi niya na si Professor Borman ay namatay at dapat silang umalis kaagad sa lokasyong ito. Nang marinig ito, pumunta si Jack sa kanyang radyo at ipinaalam sa punong tanggapan ang tungkol kay Jenny. Gusto na niyang bumalik, ngunit inutusan siya ng kanyang superior na manatili at magpatuloy sa pangangalap ng impormasyon. Dahil walang choice si Jack kundi sumunod, kaya pumasok siya ulit sa loob at natuklasan ng isang bangkay sa freezer. Dumating si Jenny at ipinahayag na ito ang punong doktor na namatay sa atake sa puso. Naroon din ang katawan ni Dr. Borman na sinasabi niyang pinatay ng kanilang punong geologist. Nakiusap si Jenny na umalis sila kaagad, ngunit binaliwala ito ng isang naghihinalang si Jack. Pagkatapos, ang dalawa ay nagpalipas ng hapon upang makilala ang isa't isa at nakwento ni Jack na ang kanyang asawa ay matagal nang namatay. Gustong malaman ni Jack ang iba pang tungkol sa proyekto, kaya pinakita sa kanya ni Jenny ang isang butas at ibinunyag na naghukay sila ng mga 9 milyang lalim sa lupang ito. Pagkatapos nito, naghulog si Jack ng isang papel sa butas, ngunit ipinaliwanag ni Jenny na tumatagal ng 5 minuto para maabot ng isang bagay ang ilalim. Pagkatapos ay tumingin si Jack sa ibaba at nakita ang isang pangitain ng mga dingding na may bahid ng dugo na nagiging sanhi ng kanyang pagkahilo. Tinanong niya kung bakit wala siya sa alinman sa mga celebratory video, kung saan sinabi ni Jenny na siya ang nag-record ng mga ito. Sa sandaling ito, tinamaan si Jack sa ulo ng isang matigas na bagay. Lumapit sa kanya si Jenny at dinala siya pabalik sa lab. Dito sa loob, ikinulong niya si Jack sa silid at tumungo sa kanyang sasakyan. Sinubukan niyang tumakas ngunit nabigo siya nang hindi niya mahanap ang mga susi. Samantala, sa loob ng pasilidad, nagkamalay si Jack at napansin ang pagtulo ng dugo mula sa kisame. Sa lalong madaling panahon, ang dugo ay nagsimulang bumuhos ng marami sa loob ng silid na nagpapadala sa kanya sa isang estado ng gulat. Tinangka ni Jack na tumakas ngunit nakita niyang nakalak ang pinto.
Nang magsimula siyang mawalan ng pag-asa, dumating si Jenny, at biglang nawala ang dugo. Sabik niyang ibinalita sa kanya ang nangyari, ngunit itinuring niya ito bilang guni-guni lamang at sinabihan siyang magpahinga. Matapos magpahinga ng ilang oras, bumalik si Jack sa kanyang sasakyan at nakipag-usap sa punong tanggapan. Laking gulat niya nang malaman niyang walang babaeng miyembro ng team, at walang record ng sino mang nagngangalang Jenny. Pagkatapos ng tawag, agad siyang hinanap ni Jack at kinumpronta siya tungkol sa mga nalaman niya. Kaya nakipag-usap si Jenny sa loob at inamin na hindi pinapayagan ang mga babae sa site dahil sa mga hindi malamang dahilan na pumipigil sa mga segregated quarter. Ngunit gustong-gusto niyang maging bahagi ng team, kaya tinulungan siya ni Professor Borman para pekehin ang pangalan at kasarian niya. Upang maniwala si Jack, nag-play si Jenny ng isang video mula noong isang linggo kung saan makikita siyang nakasuot ng damit pang lab at nagtatrabaho sa site. Habang naguguluhan si Jack, tinanong niya si Jenny kung ano ba ang eksaktong nangyari sa site. Kaya isiniwalat ni Jenny na nang ang proyekto ay umabot sa malalim na 9 milya, ang drill ay pumasok sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ibinaba nila ang isang aparato para mapakinggan ang kuweba na nag-record ng mga kakaibang tunog. Pinatugtog ni Jenny ang audio at naririnig nila ang libu-libong boses na sumisigaw sa sakit na nakakapangilabot. Inihayag niya na ang mga kasama nila ay maaring nakapasok sa impyerno. Di nagtagal, ang lahat sa site ay nagsimulang magkaroon ng mga guni-guni ng mga namatay na mahal sa buhay. Nagdulot ito ng histeria at karahasan dahil marami ang namatay habang ang iba ay naglaho. Hindi sigurado si Jack kung paniniwalaan siya, ngunit sa tingin niya ay labis na nakakabahala ang recording. Samantala, sa punong tanggapan, makikita natin ang mga katrabaho ni Jack na sinusuri ang mga larawan ng Arabic words na nakasulat na ipinadala niya. Isa sa mga lalaki ay nakakaunawa sa wikang ito, at sinasabi niya na ang pariralang ito ay ginagamit upang ipatawag ang isang mapang-akit na dyablo na nambibiktima ng mga lalaki. Ipinaliwanag niya na sa una ay binibigyan niya sila ng problema at sa huli ay nagtutulak sa kanila na kitilin ang kanilang sariling buhay. Sa gabi, ginalugad ni Jack ang lugar nang bigla niyang makita ang isang pangitain ng kanyang yumaong asawa, na si Susan, na nakaasol na damit. Gayunpaman, mabilis siyang natauhan at napagtanto na si Jenny pala ang nag-imbita sa kanya sa hapunan. Umupo ang dalawa para kumain, at sinurpresa ni Jenny si Jack sa pamamagitan ng paghanda ng cake dahil kaarawan ngayon ni Jack. Nabigla siya kung paano niya ito nalaman, kaya sinabi ni Jenny na tiningnan niya ang kanyang ID, ngunit hindi masaya si Jack sa kanyang kaarawan, dahil sa mismong kaarawan niya noong 6 na taon na ang nakalilipas, ang kanyang asawa at anak ay nawala sa buhay niya, dahil inamin ni Jack na dati siyang pulis at laging abala sa trabaho. Ito ang nagbunsod sa kanya na maghinala sa kanya na may ibang karelasyon at kalaunan ay gumawa siya ng marahas na hakbang. Nakukonsensya pa rin si Jack dahil pinili niyang magtrabaho sa kanyang kaarawan sa halip na manatili sa kanyang pamilya. Kaya naging emosyonal siya, at lumapit si Jenny para i-comfort siya. Dahil dito nahaplos ang kanyang damdamin, at sila ay nagsimulang magpainit ng kanilang gabi. Ngunit biglang nakita ni Jack ang isang pangitain ni Susan sa malayo, na nagudyok sa kanya na pigilan ang sarili at umalis. Kinagabihan, sinubukan ni Jack na matulog, nang lapitan siya ng kanyang namatay na asawa. Ngunit di nagtagal bigla siyang naging si Jenny, na tinitiyak sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Sinimulan niya itong akitin muli, at ang dalawa ay nagkaroon ng masarap na gabi. Matapos makatulog ni Jack, muli niyang napanaginipan si Susan na may hawak na baril at tinutok sa kanyang sarili at inakusahan siya ng panloloko. Pagkatapos ay binaril ng babae ang kanilang mga anak sa harap niya bago wakasan ang sariling buhay, na naiwang balisa si Jack dahil sa nangyari. Nang magising siya, nakita ni Jack ang kanyang sarili na nakahubad mag-isa sa silid. Mabilis siyang nagsuot ng damit at hinanap si Jenny, ngunit hindi niya ito makita. Pagkatapos ay nagtungo si Jack sa banyo, kung saan inatake siya ng isang nakakatakot na nilalang na may nabubulok na katawan. Siya ay labis na natakot, ngunit mabilis siyang nilapitan ni Jenny, na nagpakalma sa kanya at tiniyak sa kanya na ang lahat ay magiging maayos. Pagkaraan ng ilang oras, nagjogging si Jenny, habang pinapanood ni Jack ang video na ipinakita sa kanya ni Jenny noong nakaraang araw. Gayunpaman, nagtaka siya nang mapansin niya ang sarili niyang sombrero sa footage, dahil ang ibig sabihin nito ay kamakailan lang ni-record ang video na ito. Agad na nakipag-ugnayan si Jack sa kanyang team at hiniling sa kanila na magpadala ng backup. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang baril at sinimulang hanapin si Jenny para harapin siya. Ngunit di nagtagal, aksidenteng nahulog si Jack sa isang hukay na puno ng mga bungo ng tao at putik. Kaya nagmamadali siyang bumalik sa pasilidad, at maya-maya,
Habang naliligo si Jack, pumasok si Jenny at nilapitan siya mula sa likuran. Ngunit agad niya itong pinalo gamit ang shower rod at inakusahan siyang pinatay ang lahat. Hindi nagtagal, bigla niyang pinagsisihan ang kanyang mga ginawa at naghanap ito ng paunang lunas para magamot siya. Gayunpaman, nang bumalik si Jack, wala na si Jenny sa banyo. Sinimulan niyang hanapin si Jenny sa buong pasilidad, at muli siyang lumitaw at inatake siya nito. Kahit papaano ay nakatakas si Jack sa kanya at nagkulong sa isang silid. Pagkatapos, sumilip siya sa labas, at nakita niya si Jenny na nakatitig sa kanya na namumula ang mata, na ikinagulat niya. Maya-maya, lumingon-lingon si Jack sa paligid at nakakita ng CD na iniwan doon ni Professor Borman. Kaya pinaplay niya ang video kung saan napapanood niya si Borman na nagpapaliwanag na ang Diablo ay lumabas na. Inihayag din ng propesor na ang Diablo na ito ay maaaring magbago sa iba't ibang anyo at manipulahin ang mga tao, ngunit hindi nila ito dapat pagkatiwalaan. Nang marinig ito, natigilan si Jack at ipinapalagay na si Jenny ang Diablo na sinasabi ng propesor. Sa paglabas niya sa silid, naririnig niya ang mga boses ng mga namatay na miyembro ng pamilya niya. Sinundan ni Jack ang mga boses at kalaunan ay napunta siya sa kusina, kung saan nagluluto si Jenny. Nakangiti na binati siya at inamin na siya nga ang demonyo at pinaglalaroan lang siya. Kaya sinubukan siyang barilin ng lalaki dahil sa takot, ngunit ang kanyang baril ay biglang naging lighter, at si Jenny ay humagalpak ng tawa. At sinabi niya na kung ibebenta niya ang kanyang kaluluwa sa kanya, siya ay mananatiling buhay. Dahil walang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Jack, at inutusan siya ni Jenny na sabihin ang, Lucifer, ibinebenta ko sa iyo ang aking kaluluwa, 6 na beses niya itong inulit. Obligado ang kawawang lalaki, ngunit makikita natin na ginagawa lamang ni Jenny ang lahat ng dramang ito, para makalapit sa kanya at nakawin ang mga susi ng kanyang sasakyan. Sa kalaunan ay nagmadali siya at ipinaalam kay Jack na malaya na siya. Sumakay si Jenny sa sasakyan at nagpas siyang umalis sa lugar na ito. Ngunit pagkatapos ng ilang maingat na pagsasaalang-alang, napagtanto niya na hindi niya kayang iwanan si Jack sa sitwasyon niya. Samantala, nararanasan ni Jack ang panibagong guni-guni ng kanyang namatay na pamilya na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pinili niyang manatili sa kanila sa pagkakataong ito, at inihipan ng cake. Sa sandaling ito, nagpakita si Jenny sa labas at hiniling na sumama sa kanya. Gayunpaman, si Susan ay naging hysterical at nagsimulang akusahan siya ng pangloloko. Tumanggi si Jack na iwanan ng kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Jenny na hindi sila totoo at ito ay kanyang imahinasyon lamang. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang pamilya ay naging mga bangkay ng hayop, at napagtanto ni Jack na tama si Jenny. Sumakay ang dalawa sa sasakyan para umalis, ngunit muling nakita ni Jack ang kanyang asawa. Ipinapalagay niya na si Jenny ang Diablo na sinusubukang linlangin siya at dahil dito bigla siyang sinaksak sa tiyan gamit ang isang matulis na bagay. Ito ay nagudyok sa kanya na agad na lumabas ng sasakyan at tumakbo sa pasilidad upang maghanap ng paunang lunas. Si Jack naman ay kumuha ng gasolina sa sasakyan at pumasok sa loob. Pagkatapos ay ibinuhos niya ito sa buong lugar at sinunog. Makalipas ang ilang sandali, nahihilo si Jack at napansin niya ang isang halimaw na lumapit sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, ito pala ay miyembro ng rescue team. Tinatanong nila kung nasaan si Jenny at dito napag-alaman ng totoo, dahil siya talaga ay isang tunay na tao. Kaya nagulat si Jack, pagkatapos ay tinuro patungo sa nasusunog na pasilidad, at nagawa nilang iligtas si Jenny agad. Kinabukasan, nakipagpulong si Jack sa kanyang mga superior at nalaman na ang kuweba ay nabuo ng matagal na panahon na nakakulong ng malaking halaga ng biolohikal na bagay. Nang masira ang kuweba, naglabas ito ng mga ulap ng spores na nagdulot ng mga delusyon at guni-guni. At talagang miyembro ng team si Jenny, pero hindi gaanong naapektuhan dahil hiwalay ang quarters niya sa main compound. Ang natitirang mga siyentipiko ay nawawala pa rin, at batay sa mga nakakalat na bakas ng paa, maaari silang nasa isang lugar sa disyerto. Nang magtanong si Jack tungkol sa pag-record, binaliwala ito ng kanyang superior dahil ito ay mga random lang na ingay na dulot ng kakaibang daloy ng hangin sa paligid ng lugar ng paghuhukay. Sa hapon, binisita ni Jack si Jenny, na nagpapagaling sa ospital. Humingi siya ng paumanhin sa pananaksak sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag alalahanin ito. Habang nag-uusap sila, napansin ni Jack ang isang CD sa kanyang bag, na minsang pinanood ni Jenny para sa kanya upang patunayan na isa siya sa mga siyentipiko. Nagkunwaring niyakap siya ni Jack at dahan-daang kinuha ang CD at nilagay sa bulsa niya bago umalis. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mga superior at pinapanood sa kanila ang CD, sinusubukang patunayan na si Jenny ay isang impostor.
Itinuro ni Jack ang kanyang sombrero sa background na nangangahulugan na gawa-gawa niya ang video. Gayunpaman, pinagmamasdan ng mabuti ng kanyang mga superior ang footage at napagtanto nilang hindi ito isang sombrero kundi isang safety helmet. Nakikita rin nila ang footage ng pakikipag-ugnayan ni Jenny sa iba pang miyembro ng team na nagpapatunay na bahagi nga siya ng team. Ang mga nakatataas ay nagagalit ngayon sa pag-uugali ni Jack at nagpa siya na bigyan siya ng ilang oras upang tumuon sa kanyang kalusugan. Pagkatapos, naguguluhan pa rin si Jack at muling binisita si Jenny sa ospital upang humingi ng tawad. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang pintuan, napansin niya ang pagbabago nito sa isang nakakatakot na babae at tumatawa na parang baliw. Kaya muling iniisip ni Jack na si Jenny ay isang demonyo, siya ay nangagaw ng baril ng isang katrabaho para barilin siya. Sinubukan ng katrabaho na pigilan siya, ngunit pumutok ang baril habang nakikipaglaban, at tumalsik ang dugo sa buong dingding. Natauhan muli si Jack bumalik sa realidad at natuklasan niya na ang nakakatakot na nilalang na nakita niya kanina ay isang pasyenteng matandang babae na may sakit sa balat. Sa kabutihang palad, si Jenny ay ligtas pa rin, at ang lahat ng tinamaan ni Jack ay isang pakete ng dugo na ginagamit para sa kanyang pagsasalin. Sa huling eksena, ang stress na si Jack ay lumabas sa silid ng ospital ngunit siya ay pinagmumultuhan pa rin ng mga pangitain ng kanyang yumaong asawa. Sinabi niya sa kanya na wakasan ang kanyang buhay, at si Jack ay naguguluhan na dahil hindi malaman ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kanyang mga guni-guni. Ang pelikula ay nagtatapos habang ang ating bida ay sumuko sa huli at tinapos na niya ang kanyang sarili.